Halos 2 ektaryang damuhan sa Sebaste sa Antique ang natupok ng apoy. Ang posibleng umanong mitya, itinapong sigarilyo. Nabalot ng makapal na usok ang kalsadang yan bandang alas 7 kagabi. Ayon sa Sebaste Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon at dayami. Pinasiklab pa ang apoy ng malakas na hangin. Tumagal ang halos 2 oras ng sunog. Paalala po, huwag basta-bastang magtapo ng upos ng sigarilyo kung saan-saan. Lalo na po ngayong mainit ang panahon. Mga kapuso, wala pong nagbabadyang bagong sama ng panahon ngayon sa bansa. Pero may ilang lugar na uulanin gaya ng extreme northern Luzon kung saan umaabot ang epekto ng frontal system. Ang frontal system ay binubuo ng mga kaulapan mula sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Bukod yan, tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterly so yung mainit at malinsangang hangin. Sa 2-day heat index forecast na Pag-asa aabot sa 44 degrees Celsius. Ang damang init sa Dagupan, Pangasinan, nasa 41 hanggang 43 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Capiz, Cotabato at Cavite. Doble ingat mga kapuso dahil ang ganyang kainit na panahon posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Sa Metro Manila, nasa pagitan naman ng 40 hanggang 41 degrees Celsius. At base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan maliban lamang kung may localized thunderstorms. Posible namang ulanin ang ilang bahagi ng bansa kasama ang Batanes, Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Mimaropa, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas pati sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Caraga at Davao Region. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ngayong araw ng kagitingan, marami rin ang nagpunta sa Tanay para sa great view at malamig na simoy ng hangin. At kapag tapos ng mag-relax, iba't ibang aktibidad naman ang pwedeng subukan sa lugar, gaya po ng wall climbing at free fall. Tinutukan yan live ni Marisol Abduraman. Marisol! Vicky, ngayong napakainit ang panahon, saan pa ba masarap magpunta kundi sa mga malalamig na lugar? Gaya na lamang dito sa Tanay, kaya naman ang ilang nating kababayan sinamantala ang holiday para mamasyal. Enjoy na enjoy ang mga bata kasama ang kanilang mga daddy sa isang campsite dito sa Tanay, Rizal. Sinamantala ang tinawag nilang Me and My Dad activity ngayong holiday. We wanted somewhere different and medyo mas malamig, so that's why we chose here. Yes. So how's your activity so far? Okay naman po, naglalaro lang sila. Hindi lang mga campsite ang dinarayo, patok rin ang mga kainan. Ang magkakatrabahong ito na dumayo pa mula Pasig, ganado sa kanilang lunch. Kahit kasi tanghaling tapat, ramdam nila ang malamig na klima. Tanay Rizal is malapit, so medyo may mga falls din naman, tapos yung nature pa niya, ayan. Enjoy na enjoy rin sa view ang mga pamilyang ito. Sa sobrang init po sa baba, mas accessible sa amin to kasi mas malapit. Mas malapit. Then less gastos, pero same lang naman din ang atmosphere, malamig. Tsaka maraming magagandang view. Kung sa pagdayo ma'am talaga marami. Especially po pag yung tingin namin talaga walang pasok sa work. So hinahanap nila itong ganitong klima dahil compare sa Manila, talagang mainit. Bukod sa magandang tanawin at magandang klima, pwedeng ma-enjoy dito sa Tanay ang mga extreme activities gaya na lamang nitong zipline. Mag-ala Superman sa 900 meters na haba ng zipline sa isang resort dito. Si Justine, bagamat kabado raw, game na game itong sinubukan. Mukhang medyo mahaba po yung zipline nila dito, so parang exciting siya. Pwede ring subukan ang wall climbing, rappelling at free fall. At para sa mga bata, tila hindi nga kompleto ang outing kung walang swimming. Unang napansin talaga namin is mas dumami yung arrival ng mga guests namin na gumagamit ng swimming pool area. Siguro tumaas po siya ng mga 70% po. Ah, talaga? Yes, ma'am. So saan galing po yung Usually yung mga guests po namin galing po Metro Manila and other cities po na malapit. Talaga namang sulit ang getaway ngayong holiday dito sa Tanay Rizal, Vicky. Dahil yun nga, sa napakalamig na panahon, lalo na ngayong napakainit, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Vicky.
Sinabi mo, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Matapos maitampok kahapon sa 24 oras, naibalik na sa kanyang mga kaanak ang batang nawala ng halos 20 araw sa Maynila. Nakatutok si Oscar Oida. Ito ang pinakahihintay na tagpo ni Maria Jessica. Ipinagdasal mula pa noong March 20 nang mawala ang anak na si Brielle. Reuniong hindi niya kailanman sinukuan na magaganap kahit halos panawang ng pag-asa sa loob ng 20 araw. Kagabi lang, matapos i-ere sa 24 oras ang pagkawala ni Brielle. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po sakaling may nakakuha sa kanya. Sana po napapakain siya ng maayos. Nakatanggap si Jessica ng tawag. Pagkatapos po mapanood yung 24 oras, nakita daw po ko doon. Tapos po bigla na lang po may tumawag sa akin. Ang sabi po niya, tanod daw po siya. Siya daw po yung nakakuha sa anak ko. Kaya walang inaksiyang sandali si Jessica at nagpunta sa umunoy kumupkup sa anak sa barangay Darangan sa Binangonan, Rizal. Nakita na lang po siya dun sa gasoline station, nakaupo. Ayon sa kumupkup kay Brielle na si Jegs Francisco, March 21 nang makita ng mga kapwa niya tanod na palaboy-laboy sa kanilang lugar ang bata. Napakadungis umano at mukhang gutom na gutom. Yung bata, iyak ng iyak. Nagsabi ako kay Hepe na baka pwede libangin ko muna yung bata at maisama sa lugar namin. Naawa ako umiiyak Gusto mang isole, di raw nila matunton ang mga magulang ng bata. Hindi nagsasalita siya Magsalita man medyo hindi mo rin maintindihan, sir. Nagbigay din naman ng saya sa bahay namin. Wala kasi yung bata na doon may mga anak ako malayo sa akin Nandaling ko yun medyo nagkakulay yung bahay. Meron na paglilibangan yung mga nanay ko. Napamahal man ng gusto nang mapanood sa 24 oras ang panawagan. Alam nilang kailangan nilang mawalay kay Brielle. Mas mahirap ang nararamdaman ng magulang kaysa sa akin. Kasi sila yung hanap ng hanap. Sila yung totoong magulang sigurado masyadong malungkot sila. Kaya nakapanood sa TV at naging viral na dito sa lugar namin pasya akong ibigay yung dito sa OIC namin na tawagan yung magulang. Ngayong nasa piling na nila, pangako ni Jessica, mas babantayan pa ng gusto ang anak at para makatiyak. Ang ginawa ko po sa bahay kanina, yung mga damit po na pambahay niya, pangalis. Sinulatan ko po sa harap ng damit niya, pati sa likod. Name po, address, tsaka po contact number. Yung mga madalas niya pong suotin na t-shirt. Abot langit din ang pasasalamat niya sa mga nag-alaga sa anak at sa mga naging instrumento para mahanap si Brielle. Sir, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi po inaalagaan niyo po yung anak ko. Ayun po, sobrang bait niyo po, tsaka po yung family niyo. Napakabuti po talaga ng Lord. Kasi kung wala po talagang GMA, hindi po talaga namin siya makikita. Kahit saan po ng DSWD, pinunto na po ng manugang ko, wala po talaga. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Ninakawan habang nagfe-Facebook Live, yan umano naranasan ng isang biktima mula sa suspect na kinupkop umano ng tatay niya para tumulong sa kanilang bahay. Nakatutok si Mark Salazar. Nung linggo ng hapon, nagfe-Facebook Live si Ken habang nagluluto siya ng fishball. Libre fishball po. Ang lalaking inalok ng fishball ay nagpakilalang si Jason, dating palaboy na kinupkop ng tatay ni Ken para tumulong-tulong sa bahay. Nakilala nga daw siya ni Papa na palaboy, dyan lang sa kanto natutulog. Tapos nagpakita sa kanya ng ID na pintor siya, company ID. So kinuha nga niya para magtrabaho na rin dito. 3 buwan nang nakatira kila Ken si Jason. Pero nung linggo, nagkakainan na, nagiinuman na. Nawawala yung phone ko. Teka lang, check ko yung CCTV. Alas 7 ko na nalaman na wala na yung phone ko. Then chinek ko nga yung CCTV. So umakyat nga siya ng bahay. na-record ng mga CCTV cameras kung paano umano nilimas ni Jason ang mga gamit sa bahay. Nung sinabi sa akin na nawawala yung phone niya,
doon ako tapos nag-check siya ng CCTV, yun nga, dinampot daw yung So, takbo na ako doon dito sa 3rd floor. So, nakuha lahat ng yung iPhone ko, tapos yung 2 Redmi, tsaka yung isang Huawei. 7 cellphone ang nakuha, 1 laptop, mga power tools, sapatos, 10,000 cash at mapupuno ng alkansya. Sa kabuuan, naka 150,000 pesos daw ang natangay. Nagsampa na ng reklamo sa pulis sila Ken. Tutuluyan. Kung sakaling mahuli, tutuluyan. Kailangan niyang magpanugutan. Yung mga gadget, hindi na ako maasang mababalik. Pero at least mahuli man siya. Nalulungkot din si Ken sa iniwang leksyon ng pangyayari. Nakatira ka sa kalsada, pinatuloy mo dito, bigyan mo ng trabaho, bahay, pagkain. Kahit alak nga, boss, ano naman yan, gin naman dyan, bibilan mo ng gin. Ayun, tapos bigla kang titirahin ng ganun. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nasaksihan kanina sa ilang bansa sa North America ang nakamamanghang total solar eclipse na binansagang The Great American Solar Eclipse. Sa mga kababayan nating abangers din o gusto makakita ng total solar eclipse, kailan kaya natin ito masisilayan sa Pilipinas? Milyong-milyong katao sa North America ang tumingala at namangha sa panandaliang pagdilim ng kalangitan ng pansamantalang takpan ng buwan ang araw. Ang total solar eclipse na binansagang The Great American Solar Eclipse nasaksihan kanina sa iba't ibang bahagi ng Mexico, Eastern Canada at 15 states sa US. May kalawakan ang coverage ng eclipse track, more or less 50 to 160 kilometers. Yeah! Kabilang sa mga pinalad na makita ito, ang kababayan nating si Richie na isang medical technologist sa New York. Yung mga libraries, mga science centers, they're giving away free eclipse na glasses. Binigyan kami ng film, manipis lang yung x-ray film. Ginawa namin, finold namin into half. Tapos yun, makikita mo na siya. Same lang yung result. Si Paolo naman inabangan dito sa Arkansas. Mga 1:30, ano pa lang siya, parang quarter at 1:52 to 1:55, 3 to 4 minutes yung nilast ng total solar eclipse. Ang pagdaan ng buwan sa pagitan ng Earth at ng araw. Tanaw din sa kalawakan. Sa kuwang ito mula sa International Space Station. Makikita pa ang nabuong anino ng buwan sa Earth. Kuya Kim, bakit hindi natin nakita sa Pilipinas ang Great American Solar Eclipse? Kuya Kim, ano na? Kaya hindi natin natanaw ang Great American Solar Eclipse dito sa Pilipinas. Ito'y dahil sa ating lokasyon. Ang mga eclipses, yung mga tracking ng mga yan, ay depende doon sa location. Subjective niyan doon sa mismong orbit ng moon na kung saan sa kanilang area natapat, hindi po sa atin. Ang nangyaring eclipse naman sa North America ay ang tinatawag nating total solar eclipse. Ito'y nangyayari kapag natatakpan ng lubusan ng buwan ang araw. Ang partial solar eclipse naman ay kapag bahagi lamang ng disk ng araw ang natatakpan ng buwan. Kapag masyado namang malayo ang buwan para matakpan ng buo ang araw, nagkakaroon ng maliwanag na ring sa palibot nito. Ito naman ang tinatawag na annular solar eclipse. Noong 2019, nagkaroon ng isang annular solar eclipse kung saan yan ay dumaan sa may Balut Island, doon sa may pinakadulong bahagi ng Pilipinas. Pero ang tanong, kailan kaya tayo makakakita dito sa Pilipinas ng total solar eclipse gaya ng nakita sa North America? Ayon sa Pag-asa, itong maaari nating matanaw sa kalangitan ng Pilipinas kapag mangyari ang susunod na total solar eclipse sa bansa. Sa April 20, 2042, halos 18 years mula ngayon, matatanaw raw ang totality nito sa Visayas, partikular na sa Panay Island. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ibinahagi ni King of Talk, Boy Abunda, ang kwento ng kanyang buhay na puno ng pagsubok at aral sa GMA Masterclass The Conversation Series sa Davao at Gensan. Yan ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Sa buwan naman ng Fast Talk, sumalang ang undisputed King of Talk at media icon na si Boy Abunda sa Mindanao leg na award-winning GMA Masterclass The Conversation Series na ginanap sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Hitik sa kwento ng buhay, hindi makakalimutang karanasan, pakikibaka, pagbangon, aral at inspirasyon ang kanyang ibinahagi sa mga lumahok. Hindi lahat ng laban kung ano ang ibinibigay sa iyo, yun ang ibabalik mo. Laban is about winning. Laban is about tactics.
Sun Tzu would say in different words that the best way to win a war is to win it and not fight it. May babala naman si Tito Boy sa hindi mapipigilang pag-usbong ng social media. It was the chaos, with the confusion, with the overwhelming availability of anything in social media. You forget the core. One thing that struck my mind talaga that Tito Boy told me is to always go back to your core. Now, whenever you tell a story, whenever you answer a question, you tell your own story. Ipinunto naman ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, ang kahalagahan ng pakikipag-usap lalo na sa mental health awareness. Not only raised awareness about mental health but also fostered a culture of empathy, compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Naging makabuluhan din ang GMA Masterclass para sa higit 1,000 estudyante at mga guro sa STI College sa General Santos City. Sabihin mo sa sarili mo, Marika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Origil Relator, nakatutok 24 oras. Goosebumps para sa marami ang special message ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw, ngayong araw ng kagitingan. Makichika kay Aubrey Carampel. Paglalaban kita. Bayang sinilangan, kanlungan ng aking mga pangarap, tuwa't mga luha. Ipaglalaban kita. Ngayong araw ng kagitingan, isang espesyal na pagpupugay ang handog ng upcoming Kapuso Biggest Family Drama of 2024 na Pulang Araw. Tampok dito si Asia's multimedia star Alden Richards, isa sa mga bida ng GMA Prime Series bilang si Eduardo de la Cruz. Ipaglalaban kita. Banal na pag-ibig. Aking walang kapantay na saya. Araw-araw mang makipagsapalaran. Kahit na puro paghihirap ang aking makamtan. Paglalaban kita. Lalo't higit na sa pagdating ng sakunat panganib. Sinong anak ng bayan kaya ang sa iyo'y di magtatangkilik? Sa araw na ito, na isa sa pinakamahalagang araw sa ating kasaysayan, ginugunita ang kabayanihan ng ating mga veteranong Pilipino na nakipaglaban noong Japanese occupation era, noong World War II. Inspirasyon ng kwento ng Pulang Araw. Sa madamdaming tulang itong binigkas ng Kapuso Star, binibigyang diin ang pagmamahal, pagsasakripisyo at kagitingan ng mga Pilipinong lumaban at handang magbuwis ng buhay para sa kapwa Pilipino. Kahit umabot pa ang lahat sa kamatayan, lagit-laging ipaglalaban kita. Hanggang sa ang karapatan mo'y hindi na mapakan pa. Hanggang sa makamit mo ang tunay na kalayaang inaasam. Paglalaban kita. Sa dulo ng video, makikita si Alden habang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas, habang sinasambit ang pangako. Ito ang aking panata na hinding-hindi pasisira. Para sa'yo, para sa kanila, lalaban, tuwina. Abangan ang Pulang Araw soon sa GMA Prime. Kasama sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at marami pang iba. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mahigit sa 10 ang naospital sa Kidapawan City matapos umunong ma-food poison sa kinain nilang halo-halo. Ayon po sa ilang biktima, nakaranas sila ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Bagaman karamihan ay nasa maayos ng kalagayan, 3 pa ang nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon, sinusuri na po ng City Health Office ang sample ng halo-halo na kinain ng mga biktima. Pansamantala ring ipinasara ang pwesto na nagbebenta nito. Sinubukan po ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng may-ari ng tindahan ng halo-halo, pero dumonggi siyang magbigay ng pahayag. Nagpaabot na rin daw sila ng tulong sa mga biktima. Nasa kote na ang 2 pang suspect sa pagpatay sa babaeng natagpuan sa loob ng isang kahon.
Yan ay matapos silang ikanta ng isang delivery rider na inutusan umano nilang magtapo ng bangkay. Tunghayan sa aking pagtutok. Pulis ha! Pulis ha! Pulis! Oy! Baka mo yan. Pumarap dito yan. Ito ang mga tagpong nakuhanan ng video ng dakpin ng Manila Police District Homicide Section ang dalawang suspect na ito. Sumunod ka lang. Sila ang itinuturong nasa likod ng kaso ng pagpatay at pagsilid sa kahon sa isang babae. Inabandona ang kahon at natagpuan sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng gabi. Bukod sa dalawa, nauna nang dinakip ng Manila Police ang isa pang suspect. Siya ang delivery rider na nakuha na ng CCTV na nagmamaneho ng motorsiklo at nagbaba sa kahon sa crime scene. Nakipagtulungan daw ito sa investigasyon kaya natukoy ng mga pulis ang dalawa pang suspect. Sila umano ang nag-utos para pick upin ang kahon at ilaglag ito sa area ng Kapulong. Kasama sa investigasyon natin to find out kung ano ang participation niya dito sa krimen na ito. Ayon sa MPD, hindi pa malinaw sa kanila ang motibo pero lumalabas sa kanilang investigasyon. Sangkot sa illegal drug trade ang huling dalawang suspect na kanilang nadakip. Pinagtulungan ng dalawang suspect natin, tinawag itong ating courier tapos itapon mo ito. Yun ang sinabi sa kanya, itapon mo ito. Parang nagreklamo pa nga, mabigat. But just the same, he acceded to the instruction. Posibleng kilala rin daw ng biktima ang mga suspect dahil bago ito natagpo ang patay, nakunan pa ito ng CCTV malapit sa bahay ng isa sa mga inaresto. The victim was last seen alive 8 in the morning doon sa bahay ng isang suspect natin and she was found dead 11:30 in the evening on that day. Nagpakita na rin sa MPD headquarters ang pamilya ng biktima at sinasabing nagbigay na rin ng salaysay para magbigay linaw sa kaso. Ayon sa mga suspect, wala po akong kinalaman sa ganyan. Wala po talaga akong kinalaman. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy na ang paghahanda ng Pinoy boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas para sa 2024 Paris Olympics. Ano kaya ang inspirasyon nila sa bawat suntok tungo sa tagumpay? Tunghayan yan sa pagtutok ni JP Soriano. Kakasikat pa lang ng araw, todo training na sa track oval ng Rizal Stadium ang mga pambato natin sa boxing sa 2024 Paris Olympics. Sina 2020 Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesio at si first-time Olympian Ira Villegas. Si Nesty, kinapust lang ng konti kontra sa Japanese boxer sa Tokyo noon, kaya pinalalakas ang core at speed na isasabay sa malalakas na niyang suntok. Andun na yung power ko eh. So, mas ipofocus ko na doon yung timing, yung speed. So, yung coordination kung paano siya bitawan talaga. So, para mas maramdaman ng kalaban ko yung power talaga. At kung noon, pressured siyang makuha ang unang gintong medalya para sa boxing sa Olympics. Ngayon, inspired at challenged siya. Di naman siya ganun kadali makukuha. Paghihirapan talaga yan. And naniniwala naman ako na andyan lagi si Lord para gabayan ako. Ang Tagalayte namang si Ira, ilang beses nang napilayan at nagka-allergy. Kaya nang manalo sa qualifying tournament para sa 2024 Olympics. Grabe yung iyak ko kasi po yung parang pinagdaanan ko, parang ang daming injuries. Tapos hindi ako makapaniwala na parang, eto na, nag-mix emotion po. Bukod sa mga Pilipino, inspirasyon ni Ira ang kanyang kuya Rominic na isa ring dating boksingero at nagsanay sa kanilang magkakapatid. Yung sa brother ko po. Kasi pangarap niya mag-national team eh. Last niya na game, I think it's 2012, sabay kami. Tapos hindi na kasi kaya kasi fracture niya yung kamay niya. So parang ako na lang yung pinush niya. Sa pahintulot ng coaching staff at ng ating champion na si Nesty, susubukan ko silang sabayan kung kakayanin natin ang training ng isang Olympian. Mula sa stretching, jumping exercises, at ilang ikot ng jogging sa oval. Mukha lang pong madali kapag pinanood,
pero napakahirap pala kapag sinubukan, lalo na ng isang hindi naman atleta. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga Pilipino po ang nagwagi sa pinakamalaki at pinakaprestigyosong patimpalak sa mundo para sa mga law student, ang Philip C. Jessup Moot Court Competition. Nasa mahigit 600 teams mula sa mahigit 100 bansa ang pinatumba ng team mula sa University of the Philippines College of Law. Tinanghal ding best oralist ang kanilang member na si Ignacio Villarreal. 1995 pa nang huling maipanalo ng UP ang Pilipinas sa kompetisyon. At 2004 ang huling panalo ng bansa sa ilalim naman ng Ateneo Law Team. Congratulations! Winning the World Championship was a dream. Sometimes you think it's an unrealistic dream. It's still very surreal. There were also 4 other Philippine teams who joined us in the national rounds, and it shows na the quality of the legal education in the Philippines as a whole is very good. And nakikipagsabayan talaga tayo with other universities na mas funded, na mas may resources. To be pitted against the best of the best in this international competition, talagang napakalaking karangalan ang ibinigay nila sa UP Law, sa UP community at sa buong Pilipinas. Nabulabog ang mga residente sa Navotas kaninang madaling araw dahil sa isang lalaking umakyat sa poste ng kuryente. Nagdulot kasi yan ng pansamantalang pagkawala ng kuryente. Nakatutok si James Agustin. Bago mag-alas 2 sa madaling araw na umakyat ang 29 anyos sa lalaki sa poste ng kuryente sa M. Nabal Street na sakop ng barangay Sipak Almacen. Pansamantalang pinutol ng Meralco ang supply ng kuryente habang nagpapatuloy ang rescue operation sa mga otoridad. Ilang bahay at establishmento ang naapektuhan, tulad ng bar and restaurant na ito na maagang nagsara. Alarming po kasi ngayon lang po nangyari sa amin yung gano'n. Ang tindahan namang ito 24 oras sanang bukas pero wala ring supply ng kuryente. Tumumal po kami, halos wala na pong nabili. Yung kalakal po namin kasi freezer tapos mga bagay po na pagkain na gustong bumili ng customer na malamig, hindi na po. Tapos, ano pa po kami, mga frozen goods po, yung mga karne. Alas 5:19 na ng umaga na maibalik ang supply ng kuryente. Kinonsider natin yung kanyang position kasi high tension wire yung ano. So, hindi tayo pwedeng magmadali. Yung 2 boom kanina na dumating, yun yung isa sa nakatulong sa amin para mapabilis yung pag-grab namin doon sa victim. Ilang beses din daw hinikayat ng BFP ang lalaki na bumaba sa poste pero hindi ito nakinig. Sinasabi po niya kailangan niya daw makausap yung kanyang asawa. Habang kinakausap namin siya para mapasipay lang po siya, trinatry namin yung kanyang asawa, kinokontak through dito sa Messenger or sa Facebook. Alas 5:06 ng umaga na matagumpay na mailigtas ng mga tauhan ng BFP Navotas Special Rescue Force ang isang lalaki na umakyat sa poste ng kuryente. Dahan-dahan siyang ibinaba gamit ang boom truck. Dinala siya sa police station para maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok 24 oras. Kinondena ng munisipyo ng Bayambang ang sinapit ng drag queen at impersonator na si Taylor Swift sa kanilang bayan. Sa gitna kasi ng kanyang performance, bigla siyang hinampas sa leeg ng isa sa mga audience. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Dramatic. Ganyan inilarawan ng impersonator na si Taylor Swift o John McClane Coronel sa tunay na buhay ang kanyang naging performance sa Kalutan Concert 2024 noong Sabado sa pista sa Bayambang, Pangasinan. Sa kuha ng isa sa mga nanood, makikita ang pagbaba sa stage ni Taylor Swift. Pero habang naglalakad, tila may humampas sa leeg ng drag queen. Dahilan para tumigil siya sa pagpe-perform. Sa isang Facebook Live, ipinakita ni Bayambang Mayor Nina Jose Quiambao ang kanyang pagkadismaya, pagdidiin ng alkalde. Here in Bayambang, we are a very inclusive, very progressive town, and that we love the LGBT community and we serve all races, all genders, everyone here in Bayambang. So we strongly
condemn the act of one individual last night towards Taylor Shish. Kinukundina daw niya ang pangyayari at walang puwang ang bayambang sa homophobia at physical abuse. And in behalf of the LGU Bayambang and in behalf of the whole Balon Bayambang, I want to truly apologize and say sorry to Taylor Shish and to all those who have been offended, especially the LGBTQ community. Tukoy na rin daw nila ang nanakit kay Taylor Shish at sinisigurong justice will be served. Right now, this individual is in prison and there will be a case or cases will be filed against him as far as I'm concerned, even by Taylor Shish. Nagpadala ang GMA Integrated News ng mensahe sa mga social media accounts ni Taylor Shish para humingi ng interview, ngunit hindi siya sumasagot sa amin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.